Welcome to our daily vlog! Good morning! Happy Sunday guys! Ayan, simple lang ako today. Black shirt lang ako. Basta mag-OOTD naman ako later. Makita niyo. Tapos wala, necklace lang ako. Ito, isa sa favorite ko bigyan ng tita ko nung Christmas. Ayan. And nagpa-prepare na ako ng coffee. And wait lang, pakita ko sa inyo yung tattoo ko. Ayan. And ito, ang sobrang sakit nito. Yung kay Heinz, pakita mo sa'yo dahil. Yan. It's 11/9/2014. Ay, baliktad. Basta, ano yan? Date ng kasal namin, diba? Tapos, niretouch na rin yung, yung star ko. Anyway, sa mga magtatanong, sa aming dalawa is, kasi yung rate nila, hindi ko pala nasabi sa inyo, yung rate nila is 1.5. Maliit lang, minimum. Yung parang ganito lang. So, 3,000 yung binayad namin. And, ang bait nila kasi si Kuya Tupi yung nag-tattoo sa akin ito. Eh, nag-fade na. Kaya, kasama na sa 3,000 yung retouch lang naman. Enhance lang, parang ganyan. So, si Heinz gusto pa magpadagdag dito niya. Tapos, ano pa ba? Mamaya, baka sumunod sila Kuya Jamay sa SM kasi sale. Alam niyo na, pag sale. So, ayan, prepare ko muna yung coffee namin. Alam mo, feeling ko nga, ang bilis sumaba ng buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero, hindi mo na magpapagupit next time na lang. I-maintain ko na lang muna to. Or, depende pag tinapak ako, depende sa mood ko. So, wait. Ayan, kotse na kami. Gamit ko palang lipstick ngayon is yung Color Burst Revlon. Ayan. Mamaya, kasi kumain ako. So, mamaya papatungan ko ulit siya. Tapos, ipapat ko ng tissue para mas maging matte siya. Kasi diba sa unang apply, hindi man sobra, pero medyo glossy siya. Kaya, ayun. Grabe, ang init ng weather ngayon. You have to protect your eyes. Yes. Dala ko pala yung ribbon ko. Anong tawag dito? Pag pag summer, nagkaka-allergy ako sa leeg. Yung medyo makate, pero wala siyang butlik. Pero parang may makate lang siya, kaya nakaka-irita. Pag ganito talaga yung weather, talagang hindi ako okay. Ang weird lang. But anyway, may sinabi nga sa akin si Sis Fashionista 31. Hindi ko alam yung real name niya. But hi sis, meron nga daw siyang shampoo na purple shampoo. Pero, itatry ko pa rin humanap mamaya sa Rustans kung available. Daan tayong ATC later. Yung purple shampoo kasi nakakapagpa-stay siya ng blood ng hair. Hindi siya agad nag-fade. Purple shampoo? Yup. Just like Ivan Ooze. Ano yun? Ayan. Tapos, ang tawag dito? Nako, Sunday na ngayon. This Saturday na kami. Next Saturday na kami pupunta sa Showtime. Ang aga namin gigising, but okay lang. Bilis ng araw, no? Sobrang bilis ng araw. Parang kailan lang. Ayan, palabas na kami guys. And, later na lang para makapag-retouch. Ayan, palabas na kami. Excited na rin pala akong pagawaing salamin ko, papalitan ng ng lens para magamit ko na siya. But yung dati kong salamin na yung malaki, medyo malaki, hindi cat eye. Pang araw-araw ko yun. Tapos yung cat eye, kapag aalis kami na gusto ko lang magsalamin, alam niyo yun, para hindi siya masyadong malaspag agad. Teka lang, ayusin ko muna yung ko. Ayan. Yun yung gagamitin ko kapag pag-aalis lang. Dito sa bag ko na. Iniwan ko sa kotse para siguradong hindi ko Go. Ayan, dito kami ngayon sa sa may, Madrigal na. Wala masyadong traffic. Yippee! Meron na namang fun run dito. Kaya pala sabi niya road closed sila. 12 noon to March 15 na 12 noon. Ang saya sana sa mga ganyan Kaya lang walang time Hi pala kay Sis Geraldine Salvacion. Hello! Gulat ka, no? Wala lang. Gusto lang kita i-shout out kasi na-appreciate ko yung pagla-like mo lagi sa pictures ko. Like,
Grabe, nakalike ka na sa page ko, nakalike ka pa sa Instagram ko, kaya sobrang di kita makakalimutan. Sobrang thank you sis. At hindi lang minsan nagla-like, nagko-comment pa talaga. Super thank you. Thanks. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko Geraldine or Geraldine. Basta Geraldine Salvacion. Thank you so much. May nakita kasi kaming patay na pusa dun sa parking. Ayoko lang sabihin yung joke ni Heinz kasi baka kumakain kayo, nanood kayo ng vlog. Anyway, dito na kami ngayon sa festival. Ay, nako. No. Kasi baka kumakain kayo masama. So guys, na-tense ako dun sa nakita kong pusa, kawawa kasi. Baka yung pag-park niya, hindi niya alam na may pusa dun. Doon na kami ngayon. Magaganda ko ng solution. Yan, dito kami ngayon sa Starfinder. Itatanong ko rin magkano palagay ng lens. Dito na kami ngayon sa Starfinder. Pinapalagan ko yung lens ko. Regular lang, 300 lang siya. Kaya okay na yun. Ayan, ito yung mga available nila. Hindi ko dito binili yung shades ko, yung eyewear ko. Pero meron silang mga available. Pero walang cat eye dito. Ayan, hindi daw, Debbie, hindi daw available yung lens ko kasi 25 yung astigmatism ko, both eyes. So, wala silang available. Kaya by Friday ko na lang kukunin. Dito ko na lang susunduin si Heinz bago kami pumunta ng Cavite on Friday. Ay! Jel! Hindi pa tayo pupunta ng Cavite sa Friday. Kasi sa showtime tayo Saturday eh. Pero mimit ko pa rin siya dito ng Friday kahit hindi kayo pupunta ng Cavite. So, next week ko pa magagamit yung salamin ko. Pero okay lang. Tiisin ko muna yung isa. Is what we call the journey. In between these two is what we call, the process in a way for us to understand what discipleship is all about. We need to know where we are in this journey, and we need to know what we need to do wherever we are so that we would progress in this journey. Now, since we will be talking about journey, I'm not talking about this singing group, but I'm talking about the journey that we have in discipleship. Now, unless we see where we are right now, then we will never know if we are progressing or not. Tama po ba? We need to know where we are as a disciple. How many disciples do we have here? So we have 10 at least. Okay. Now also remember that during the time of Jesus, there are different kinds of people following Him. Yes, a lot of people are following Him, but some of those who follow Him are considered just a crowd. They follow Jesus because Jesus is famous, because Jesus would usually minister to them. But among the crowd, there is the smaller group that really follows Him. And this is the 12, or these are the 12. And then among the 12, He still has these 3 who would be so close to Him. Now, as we move along in this walk with the Lord, as we take the journey with the Holy Spirit and with one another, again, it is important for us to determine where we are and where we should be going. Again, that is what we call the journey of discipleship. Going back in verse 19, it says here, "Go therefore and make disciples of all nations." What is interesting in this verse, now we have heard this, we have read this, probably you have even shared this to other people. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Spirit, teaching them to observe everything or observe all things that I've commanded you, and I'm with you all the way, until the end of the age. Now, this is what we call the Great Commission. But the real command here, there's only one command here. And what is that? That is to make disciples. Okay? Now, along with this one command are 3 present participles in which I'd like to give emphasis. Number 1 is the go, or the going, because in the original, it's not really a command, go, therefore. But in the original Greek, it says, going, therefore. People who are called by God to be missionaries. Praise God for those people. Praise God for those who said yes to that call. But as I always say, every believer, in a way, is a missional, or is a missionary. We may not be in Tibet, or in Siberia, or wherever it may be, but wherever you are, as I've said before, God has a purpose why you are there. It is not an accident where you are right now, because it's God who allowed you to be there. Not for anything else, but yeah, of course, sometimes for you to earn money, for you to study or whatever, but
one of the major reasons why God placed you there is because He wants you to be His extension of His love, of His power, and of His honor. Amen. Ngayon, eto maganda. When it says here, go, therefore, again, in the original, this is a participle, going, therefore, which means, we have to make disciples while we are going. Going what? Going with whatever you're doing every day. Whether you're studying, you make disciples. You're working, you make disciples. You are dealing with your client, if you can, then make disciples. If you are a professional tambay, still make a disciple. Wherever we do, or wherever we go, whatever we do, we have to have that missional thinking. We have to be intentional. We have to be relational with the goal of what? The proper time we will share the gospel, the love of Jesus to them. So when you say go therefore, you're a whatever hobby you have, whatever whatever organization you belong, that is your nation, that is your ethnicity, so to speak. And so if God will give us an opportunity to share the gospel, to share His love, to share His power, then we will do it and we will become His extension. Amen. Now, you would also understand this, that during their time, when the church was birthed in Acts chapter 2, that was the start of the church. After protected this church. And what He did not allow His church to just gather together. Sometimes that's the problem with a lot of Christians. We always wanted to gather together. I know we have to fellowship with other believers, but many times we're so sick of koinonitis. Over fellowship. We're missing the goal, we're missing the point, we're missing our objective, and that is what? To share the gospel to other people. Now, in our movement, that is what we call engage. That's where we engage with our community. We engage with our culture. We build connection to relate, to be relevant, and eventually share the love of Jesus. I'm not saying that, immediately you preach the gospel. Well, if God would give you an opportunity, why not? But for me, the best is first, establish relationship with the people around you. That's why friendship evangelism works very well for me. I wanted to prove that discipleship is simple. The discipleship is doable. The discipleship is transferable. That you don't have to wait for how many years for you to disciple other people, or for you yourself be a disciple. Sometimes there are churches who would train you for how many years, and that would be the only time they would permit you to reach out to the lost and disciple them. But as far as the Word of God is concerned, this is how I see it. You see, Jesus did it so simple. He simply engaged the people. And in turn, those whom He had engaged now engage others. And so, it's just English, no? Hindi matawa, no? Because to some, akala nila, kaya nagpapabautismo para daw swertihin. O para matanggal yung sapi. Now, it has nothing to do with that. Now also, we have to understand why we go through water baptism. I'm not saying that water baptism is a requirement to go to heaven. No, it's not. But the Bible said it is an act of righteousness. If Jesus was baptized in water, why should we not? Because this is what I observe with a lot of Christians. To a lot of Christians, they thought that every time they would change church, they have to undergo water baptism. No, it doesn't follow. What you need to do is just understand what water baptism is all about. Now, when you are being submerged to water, it is equivalent of your death. That we die with the Lord Jesus. Just like what Paul said, I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. We declare, I'm dead. Over fleshly desire is dead. And then when you come out of the water, it speaks of your new life, your newness in Christ. Are you getting it? Nagmamadali pa. Are you following me? No,
I would say that, following Jesus is not hard. It's simple. It's just man who makes things complicated. Amen. The going, the teaching, the baptizing, and then the third says, teaching them to be living thing grows. We have to move on. We have to go forward. And when we talk about teaching them, it goes beyond giving information. Paul acknowledged, in the book of daming alam, lakas makayabang. Right? And many times a lot of people would brag about what they know about the Bible. But if you ask them if they're doing what they know, they would say, I know the Bible. You see, it's not how much we know about the Bible, but it is how much we do with the little we know in the Bible. That's why it says, teaching them to what? Observe. But Pastor, I'm observing. No, I'm not talking about that kind of observing. The word observe there is from the Greek word which means to obey. Teaching them to obey. Not teaching them informations. Information is just a little part. It's just the obeying part. James says, do not be hearers of the word, but be doers of the word. Because it's the doers of the word that are being justified, not just the hearers. Hello? Amen. Do you have somebody who walks alongside with you to help you grow? Yes. Amen. Kung wala pa, it's not yet late. It's not yet late. Thank God. Hindi pa bumabalik si Lord. And then look at this. If you're driving, you know what I'm saying. Sometimes when you're driving, there's a lot of blind spots. We need other people to speak to us. People who loves us so much, who's so concerned with us, that He will correct us and rebuke us if needed. It doesn't feel good when corrected. It doesn't feel good when rebuked. But you know what? Yeah, Bible says open rebuke is better than secret love. Correct. If you got friends who don't correct you and rebuke you, man, they are not your friends. Yes, correct. They are your enemies disguised as friends. Because if you really have good friends, they will correct you. They will rebuke you and tell you in your face, bro, that's wrong. The Bible says, and they'll be wiser. And I said, God, so that's the reason why the Sunday 11 o'clock are all wise. Because every time I correct them and rebuke them, they will just accept. In fact, also the book of Proverbs says, you rebuke a wise person and he will love you. So that's the reason why the 11 o'clock loves me so much. Yeah, seriously speaking, that's why we need people to walk alongside with us. You always hear that no man is an island. There's no such thing as Lone Ranger, because even a Lone Ranger, he has Tonto alongside with him. Batman has Robin. Who else? Peanut butter has gel. Avengers. Deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the seat, and what will happen? They will die. No, they will recover. But Pastor, I prayed for some of those who are sick, and right now they're with the Lord. Praise God! They are with the Lord right now. Again, it's not your problem if they will be healed or not. You're not God. Now my point is this. You see, Jesus has the authority, and He gave that authority back to you. And then He commanded you and me to go and make disciples and obey Him. That is what we call empowered. We are being empowered. That's why even in discipleship, we take the risk. We take the risk, train them, equip them, and then empower them to speak here. As missionaries, we take the risk. Amen. And that's why we again, He said, and behold, I am with you always to the end of the age.
Amen. And for me, that's the best. Come on, give him that. Lord Jesus, you'll never leave us. And that's true. Sometimes we would always say, oh Jesus, where 2 or 3 are gathered, you are there. It's true. But you know what? There's a purpose why Jesus will be with us. He won't be with us if we're just sitting down. I mean, he's just here, yeah, but doing nothing. But if you will step out in faith, discipling God, reaching out the lost, sharing the gospel to them, praying and ministering to their fellow need, I do believe God will honor your heart, He will honor your faith, and He will show Himself strong on your behalf. Amen. And that's the reason why He will be with us till the end of His age. So let me just recap. When we talk about journey, we engage. We use this book. So simple. Hello guys, kakatapos lang ng service na yun. Ang ganda lang ng message. So ayan, papunta kami ngayon. Ay, wala na palang S-bar dito. Naghahanap kami ng makakainan ngayon. Hindi namin alam kung saan. Pero mag-inquire muna ako sa Globe. Hello guys, ito kami ngayon sa store sa may festival. Tumitingin kasi kami ng cellphone kasi gusto ko lang bilhin si Heinz ng bagong phone kasi super bagal na rin ang phone. Kaya naawa naman ako. Gusto kong kahit pa paano mag-upgrade siya. Pero tumitingin kami ng O+. Kasi maganda yung camera niya, maganda yung quality. Kasi tinitignan namin tong O+, 360, 14,000 siya. Tapos if ever nabibili namin siya, meron siyang kasamang ito, parang Bluetooth na dito mababasa yung text mo pa nagko-commute. Diba? Magkano exact price niya? 13,990. 13,990. So, almost, 14K. Pero pwede na kasi. Kaya naman pala nag-crave si Heinz ng Jollibee. Gusto daw niya ng Jollibee. Kasi dahil dito, kalurky, meron ng egg, mashed potato, and yung malaki nilang burger steak. Yeah. Hello guys! Ayan, kotse na kami. Papunta na kami kila Daddy. So, bago ko makalimutan, kakabasa ko lang nung comment. Hi kay Daniela Jaramila. Hi! Thank you for watching! Nakakatuwa naman. From Texas pala. From Texas, USA. And kay Patricia Lorraine. Thank you sa panonood ng vlogs namin. And happy ako nag-enjoy ka. Maraming salamat. Ayan, tignan niyo yung face ko ngayon. Hindi siya masyadong oily. Dito lang konti lang. Pero hindi ganun ka-oily. Hindi pa ako nag-retouch. Ayan, kakabasa ko lang, may nag-comment kasi na gano'n daw kasakit magpatato. Para kang kinagat ng langgam 10 times, gano'n. Pero ano naman siya, kaya mo naman yung tolerable naman yung sakit niya. Pero basta bandang wrist talaga, sobrang sakit. Mas masakit pa to kaysa yung sa gilid ko. Tapos mahirap lang dito rin yung pagaling na kasi namamalat-malat, syempre para ka nasugatan, diba? Yung balat natin namamalat siya. So, Makate. Ang gagawin lang lotion. Pero ang sarap lang din ang feeling kapag nataray nyo na magpatato once. Hanapin nyo rin yung sakit. Para manganganak yan eh. Manganganak yung tato. Ako, gusto ko pa magpatato sa may pa ako. Kaya lang sabi niya, Heinz, tama na daw muna. Pero siya gusto naman niya dito. Ewan ko dito, bahala na. Pero, kaya nyo rin yan. Kasi uso na rin naman yan. So, Hindi, pero... you only live once, So, try nyo na lahat. Pero dapat pa maisip kayo ng tattoo na talagang gusto nyo yun may meaning. Pero, ang sinasabi ko naman is, don't just put tattoo just for the sake of putting it. I mean, as much as possible, dapat may meaning. And gusto mo talaga yung design. Kasi it's permanent. You're gonna be bringing that for the rest of your life. So, make sure that, it's worth it. And you really like it. At talagang decided ka 10 times. Kaya mag-alala, kaya nyo yung sakit. Wag lang dun sa part na talagang maninipis yung balat, ganon. Like dito sa triceps dito. Triceps, yung mga dito diba? sa leeg, masakit yun, sobra. Depende pa lalo na. Ang masarap dun, ang masakit lang naman dun yung pag lining, pero yung shading okay naman siya. Nakamanhid. Namamanhid na naman pag tumatagal. So, yun lang. dito na kami sa may Biafra na, kapalabas na kami, papunta kila Mami. Ayun, hindi pa pala bumili ng phone si Heinz kasi, pero ibibili niya na yun pag may na daw siya. Case. Kapag may case na siya kasi ayaw nito ng ayaw niya ng walang case. Bagong labas pa lang kasi yung 360 yata ng O+, kaya wala pa silang case. Ayaw niya kasi gumamit ng mga ganyan nang wala. So, bagay, nandiyan lang naman niya, pwede naman bilhin anytime. Kaya, antay na lang daw niya munang Kasi
na super bagal na. Tapos ang labo pa ng camera. Pag nagpipicture kami, pag nag-upload siya, yung phone ko yung ginagamit niya. Ngayon pag binili niya yon, sobrang linaw. Mas malinaw pa sa camera ko kasi yung megapixel lang harap nun, 8 megapixel. Sa likod, 16 ba? 13? Basta, 18 ba? Basta sobrang linaw nun. Kaya, abi ko nga palit na lang kami sa kanila tong Samsung ko. Pero ayaw niya ng second hand eh. So guys, malapit na kami kila Mami. Ayan si Ayumi yung dog nila, Heinz. Sila Mami. Hello! Mami! Terno po kami. Ano itong M? Dito lang Mami yung 2014. MXI. Ayan, papunta na kami ngayon ng SM. Si Kuya Jamay nag-text ang aga-aga. Sabi ko, siguro kaya maaga nag-text si Kuya kasi alam niya, hindi kami pwedeng magpagabi ngayon dahil nga bukas may work na si Heinz. Siguro gusto rin nilang sulitin yung pagsasama namin kasi minsan lang kami magkita-kita kaya ayun. Ayan, papunta na kami doon. Tapos, babalitaan ko kayo kung tuloy kami sa sa 28. Pero parang tuloy eh. So, gabi yun. After pala ng 8, yung every year na sineselebrate ng mga SM malls, yung 8, blackout something ng Earth SM. hour. Ha? Earth hour? Earth hour, parang ganon. So, Yung 1 day na walang ilaw, o yung 1 hour muna walang kuryente. tutugtog sila Warren. So, excited na ako. Sana matuloy nga para makita yung mga ibang pwedeng pumunta doon, makita-kita tayo. Hi, Berry Zia! Hi, Zia! Hi, Zia! Namit ko siya dati sa sa EBS. Oo, binigyan tayo ng pabango niya. Yes! Pabango kayo And ng lip pabango niya. gloss, tabigan niya ako. Super, thanks Zia. Yes, and nakakatuwa kasi sabi niya, para pa rin daw kami mag-boyfriend-girlfriend ni Hans kasi walang pinagbago. Yun nga, yun din yung gino-goal ko. Gina-goal namin actually, na talagang wala pa rin talaga magbabago kahit na mag-asawa kami. So, sa lahat naman dapat talaga ganun talaga. Mga feeling pa rin ng mga bagay-bagay lang. Ha? Sa bag ko. Ayan, excited na ako makita sila si Switch. Ayun, nakakatuwa rin pala kasi yung pinadala ko sa England last week, na dumating na. Buti pa pag from Philippines to to England or mga Hawaii, mga ganyan. Days lang inaabot, pero kapag from ibang bansa to Philippines, grabe, umaabot ng 1 month or 1 month and 5 days, mga ganun. Ewan ko ano nangyayari. Well, ganun talaga, importante na na-receive natin, diba? So, ayun lang. Yan, dito na kami ngayon sa SM. Isa ko. For sure, ang dami na namang tao dito. Kaming pila, masakay ng bus. Ito na kami ngayon sa SM. Grabe, sobrang daming tao. Nakakapanibago pag weekdays na hindi sale. Alam mo nyo yun? Grabe. May sila. Ang daming tao. Ang saya. Ang daming tao sa Sambokujin. Tropical. Punta kami sa Dev Store kasi doon sobrang daming sale eh. Nakabili na si Heinz ng pants niya. Anyway, inaantay lang namin sila Kuya Jemay. Hindi ko alam kung nasan sila eh. Hello guys! Nandito na si Sismi! Hi! Dalawa. Kasi punta na, hayaan na lang natin. Concealer? Ito. Tumitingin kami ng mga makeup dito. Kasi mga 10%. Yan, depende. Ayan. Nagte-testing si Mitchi Bichi ng ng eyeshadow. Kasi maganda eh. Magkano? 490 plus lang? 499. 499. 500. Ano name? Michelle. Mitchi Bichi. Ay, bawal na sa buntis. Yung nagme-makeup. Sa'yo. Okay lang ba yan? Naniniwala. Hindi ako buntis. Buntis kasi siya 2 months. Siro pa. Ako na nga, visit ang katabi ko eh. Binablog kasi. Ano number mo? Ano number mo? Paladalang kitang death threat. Ewan ko sa'yo. Ayan natin. Ano, 09? Ewan ko sa'yo. Ano rin, akin na go. Sorry, makeup. Kaya tinawa na. Nalagyan na yan. Nalagyan na. Gusto ko lang ganyan lang. Pagka
Sure ka ate, pwede sa buntis yan ah. Ewan ko sa'yo. Ayan, hay. Wala yung buntis na. Ayaw niya muna kasi biglaan yung pagkabuntis niya kaya hindi niya matanggap. Si Hailey tumitingin ng makeup po. Ang ganda ng pikit ka. Hindi, kanina ko baka inuuto eh. Wala ka pa. Pumikit ka kasi. Mapakita ko nga sa pikit. Ganda. Ewan ko sa'yo, mamaya iba yung sinusumuha. Tingin kami doon sa Fashion 21. Dito kami ngayon sa Fashion 21. Ayan, bibili ako nito. Sabi ni si Switch, maganda daw to eh. Ang shade ko dito is cream. Ewan ko, studio something. Wala naman laman na. Nag-auto po ako. Yan, ito yung food ko ngayon sa Kimbab. Ito, ano yan? Gyudon, Magkano? miso soup, 220, 165. Ha? 165. Pero package 165. siya, 150 something. Pwede na, diba? Kasi ano, ito sa akin, 99 lang. Ito, pepper lunch. Ito, chicken. Ano sa'yo, ha? Forever chicken. Ito, forever pepper lunch. Beef lang. Ikaw mag-ingat kasi nagdadepelo pa lang yan. Yung bawal ka mag-makeup sa buntis. Ang daming biniling makeup. Ang daming binili. Uy, bye-bye guys. End ko na rin yung vlog ko. Bukas na lang. Yung itsura ni Kuya nalulungkot. Pinititigan ni Kuya si Heinz. May pangalan pa na tingin eh, no? Huling-huli ka. Di ba siya lang tigas ng ulo? Pag ikaw bumalik ka sa OB mo, lagot ka. Sige guys, i-congratulate niyo si Michelle kasi sana ipag-pray natin na lalaki na yung anak nila, ha? Sige guys, bye! Hindi si Kuya talaga, 3 months na. Hi guys! Bukas na lang and thank you for watching. Dito kami, bibili kami ng contact lens muna pala ni Heinz. Nakalimutan ko kasi parang nabutas yung lens niya.